isang malamig na babala mula sa lupon engga hurado. Mangyaring mag-ingat sa paggamit engga salita sa iyong talumpati. Hindi namin pinahihintulutan ang anumang pagpapahayag na may bahid nge-sensitibong usaping pampolitika dito. Katahimikan ang agad na bumalot sa buong silit. Tanging ang mahinang panginginig ng mikropono sa kanyang kamay ang maririnig. Sa live broadcast na pinapanood sa buong mundo, ang 11 taong gulang na dalaga mula sa Pilipinas ay katatanggap lang ang pinakamataas na parangal. Habang siya ay magpapasalamat dahil lamang sa sinabi niyang, "Ako ay mula sa Pilipinas," bigla siyang pinutol ang isang karatula na itinaas ang technical director. Itama ang iyong pagkakakilanlan. May 6 na salita sa karatula. Sumulyap siya sa malayong screen kung saan ang salitang Pilipinas ay natatakpan ang isang itim na bar at pagkatapos ay tumingin sa daan-daang pares engga mata mula sa mga manunod na nakatitik sa kanya. Nagsimulang kumuyom ang kanyang nga daliri at namutla ang kanyang mukha. Sa sumunod na segundo, nagsalita siya sa isang nanginginig ngunit matatak na boses, "Kung hindi ko masasabing galing ako sa Pilipinas, hindi ko na kailangan ang parangal na ito." Habang binibitawan ang nga salitang iyon, ang propesor na may puting buhok na nakaupo sa dulong kaliwa ng lupon engga hurado ay tumayo at lumabas ng silit. Sinundan siya ng pangalawa at pangatlong miyembro. Bago natin simulan ang kwento, paki-like at make comment para sabihin sa amin kung saan mo nakita ang kwentong ito. Ang iyong suporta ang aming pinakamalaking inspirasyon. Nagsimula ang kwento. Ang pangalan niya ay Maya. Nakatira siya sa isang lumang bahay na bato sa tabi ng Ilog Pasig. Ang kanyang ina ay isang guro ng Filipino sa isang pampublikong paaralan. Ang kanyang ama, na dating isang apprentice ng isang manlililok, ay naktayo ng isang maliit na souvenir shop gamit ang sarili niyang nga kamay. Hindi mayaman ang kanilang pamilya, ngunit mayroon silang payapang buhay. Mula pagkabata, mahilig siyang magbasa ng panitikang Pilipino. Hindi mga sikat na artista, kundi mga artikulo kung saan lumalabas ang salitang Pilipinas sa mga pahina. Pagkatapos basahin ang bawat artikulo, gugupitin niya ito at ididikit sa isang makapal na kuwaderno. Sa tabi nito, isusulat niya ang kanyang sariling mga salobin. Ano ang tingin nila sa atin? Ano ang tingin natin sa ating sarili? Walang nagsabi sa kanya na gawin iyon at walang nakudyok sa kanya. Nararamdaman lang niya na kung hindi niya ito itatala, tuluyan itong makakalimutan. Nung nasa high school, nakakita siya ang isang lumang libro tungkol sa disenyo engga katutubong Filipino sa isang segunda manong tindahan ng libro. Ang pabalat ay larawan ng isang babaeng taga-disenyo na may headline, "Wala tayong puhunan, pero malikhain tayo." Nakningning ang nga mata ni Maya. Naintindihan niya agad na ang disenyo ay hindi lamang tungkol sa mga linya at kulay, kundi isang sisitlan din ang kultura at alaala. Nagsimula siyang tahakin ang isang landas na iba sa kanyang nga kahenerasyon. Sa loob ng 3 taon sa senior high school, pagkatapos ang klas, didiretso siya sa tindahan ang kanyang ama, habang ang ibang nga dalaga ay nakhanda para sa college entrance exams. Siya ay nakukit ang nga pattern sa nga piraso ng kahoy, nga maskara, nga simbolo, nga salawikain, kahit ang signboard ng tindahan. Pinaalalahanan siya ang kanyang guro na huwag maging masyadong optimistiko. Pinagtawanan siya ang kanyang nga kaklase, sinasabing walang kinabukasan ang paglalaro niya sa kahoy, hindi siya nagbago, yumuko lang siya at nagpatuloy sa paggawa, ngunit ang kanyang ina ay lihim na bumili ang 2 piraso ang kahoy na nara at inilagay ito sa ulunan ang kanyang kama noong kaarawan niya nang walang anumang salita. Sa edad na 18,
lumikha siyang isang obra na pinangalanang Ilaw ng Pilipinas. Ito ay isang lamparang gawa sa kahoy na may kakaibang hugis. Ang panlabas na balat ay hango samga ukit samga pinto nga lumang simbahan. Ang panloob na istruktura ay binubuo nga patong-patong na manipis na kahoy. Sa tuwing sisindihan, lilitaw ang 81 na natatanging pattern na sumisimbolo sa iba't ibang kultura ang Pilipinas. Ang nakbabagong ilaw ay tila sumasalamin sa kasaysayan ng bansa at sa paglipas ng panahon. In-upload niya ang ngalarawan ang kanyang gawa sa internet. Sa simula, ito ay para lamang sa dokumentasyon, ngunit hindi niya inaasahan na ibabahagi ito ng isang Pilipinong propesor na naninirahan sa Europa. Isinulat ang propesor sa ilalim ng larawan. Nakikita ko ang isang bata mula sa perlas ng silanganan na nagsasalita sa isang tahimik na paraan. Pagkatapos noon, bumilis ang lahat. Nakatanggap siya ang abiso na ang kanyang gawa ay napili para sa isang International Youth Creative Competition. Hindi lang ipapadala ang kanyang obra para sa eksibisyon sa ibang bansa, kundi siya mismo ay inimbitahan na dumalo sa seremonya ng parangal. Kinakabahan siya bago umalis. Gumawa siya MK business card na sulat kamay. Nakasulat dito, Maya Pilipinas, disenyong Pilipino. Ang ngaletrang ginamit niya ay ang ngaletrang pinraktis niya sa kanyang kwaderno. Hindi niya inakala na ang simpleng pagsulat na iyon ay ituturing na isang sensitibong salita sa ibang bansa. Sa ikatlong araw ng kanyang pagdating sa venue ng event, ibinigay niya ang kanyang business card sa staff sa registration. Tiningnan ito ang staff saglit, kumunot ang no, at sinabing, mali ang pagkakasulat mo. Nagulat siya. Saan po ang mali? Ibinaba ang staff ang kanyang boses at sinabi, hindi mo pwedeng isulat ang Pilipinas. Kailangan mong palitan ito ang developing country o isulat mo na lang mismo ang pangalan ng lungsod. Kung hindi, makakaapekto ito sa paninindigan ang ka-organizer. Pagkatapos marinig iyon, hindi siya nakipagtalo. Marahan lang siyang tumango, kinuha ang card at tumalikot. Pagbalik sa kanyang tinutuluyan, matagal niyang pinagpatong-patong ang business card, tinalian ang sinulit at inilagay sa ilalim ng kanyang maleta. Hindi niya pinalitan ang card at hindi na muling ipinamigay. Nang gabing iyon, matagal niyang pinuklat ang kanyang lumang kwaderno. Sa huli, isinulat niya sa blangkong pahina sa likod na pabalat, kung hindi mo masabi kung sino ka, walang kwenta ang pagliha. Sa araw ng kompetisyon, nakasuot siya ang simpleng damit na gawa sa talangpi niya at umakyat sa entablado upang ipakita ang kanyang ilaw ng Pilipinas. Maaring hindi perpekto ang kanyang pagpigkas, ngunit bawat salita ay mula sa puso. Ikinuwento niya kung paano ang ukit sa labas ang lampara ay sumisimbolo sa mga lumang istruktura at ang 81 na pattern sa loob ay kumakatawan sa pagkakaiba-iba ang bansa. Sinabi niya na umaasa siyang ang obrang ito ay magiging isang ilaw na magbibigay liwanag sa isang pangalan na pilit tinatakpan. Nanahimik ang manunot sa simula. Pagkatapos ay umugong ang palakpakan. Isang hurado mula sa Eastern Europe ang nagsabi na may luha sa kanyang mata. Nakikita ko ang isang bata mula sa isang kultura na nakikipag-usap sa mundo. Sa seremonya ng parangal, siya ay idineklara bilang nagwagi ng pinakamataas na karangalan. Iniabot sa kanya ng isang opisyal ang sertipiko. Yumuko siya at nahandang magpasalamat. Sa simula, isa lang ang gusto niyang sabihin, ako ay mula sa Pilipinas.
Hindi paman nakakalabas ang nga salita sa kanyang bibig, lumitaw ang isang karatula mula sa likod eng entablado, itinaas ito eng isang staff, itama ang iyong pagkakakilanlan. Natigilan siya. Pagkatapos ay nakita niya na ang propesor na may puting buhok na ngumiti sa kanya kanina ay nakayuko na ngayon. Lumingon siyang muli sa amga manunot, sa amga mukha na puno ang pag-asa, sa amga kumikinang na flash ang kamera. Sa huli, huminga siyang malalim at sinabi ang pangungusap na nakpatahimik sa buong auditorium. Kung hindi ko masasabing galing ako sa Pilipinas, hindi ko na kailangan ang parangal na ito. Ang unang tumayo mula sa kaliwa ng lupon nga mga hurado ay ang propesor na may puting buhok. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang judge it at bumaba sa entablado. Sinundan siya ang pangalawa at pangatlong miyembro. May ilang pumalakpak, may ilang natulala, may ilang yumuko at lumuha. Ngunit nanatili siyang nakatayo sa entablado. Hawak ang business card na hindi niya naipamigay. Nakasulat doon, Pilipinas, Maya. Habang bumababa si Maya sa entablado, medyo basa pa rin ang pawis ang kanyang palad na parang kalalabas lang mula sa gitna ng isang bagyo. Tahimik sa backstage. Walang pumigil sa kanya at walang lumapit sa kanya. Ang business card na isinulat niya mismo na may salitang Pilipinas ay tila naging isang hindi nakikitang pader na pansamantalang humiwalay sa kanya mula sa buong mundo. Ngunit ang hindi niya alam, habang siya ay bumababa sa entablado, bigla ang pinutol ang live broadcast, ngunit marami pa ring manunod ang nak-screenshot, nak-share at nak-comment. Ang eksenang iyon ay nabaon na sa isipan nga tao. Isang oras ang lumipas, naglabas ing pahayag ang komite ing International Design Competition, sinasabing isang kalahok ang lumabag sa mga alituntunin sa pananalita, ang resulta ing parangal ay kasalukuyang suspendido. At sa social media, ang babaeng nagsabi ang Pilipinas ay mabilis na naging trending topic sa iba't ibang lugar. Hindi alam ang tao kung sino siya. Alam lang nila na nakasuot siya ng simpleng damit. Kalmado ang kanyang boses, ngunit sa kasukdulan ang kanyang tagumpay, binitiwan niya ang pinakamataas na karangalan para lamang sabihin ang dalawang salitang iyon. May mga tumawag sa kanya na tangan na matigas ang ulo. May mga pumuri sa kanya bilang isang matapang na mandirigma. Maraming tao ang naghahanap ng kanyang tunay na pagkatao. Ngunit sa kanyang silid, ang lahat ay kakaibang tahimik. Hindi niya alam na siya na ang sentro eng atensyon at hindi rin niya alam na isang grupo eng mga hurado ang sabay-sabay na nagsumite eng kanilang resignation letter na inaakusahan ang organizer ang pagkikialam sa kalayaan sa pagpapahayag at pagbaluktot sa cultural expression. Nakaupo lang siya sa isang sulok, dahan-dahang pinupunasan ang kanyang lamparang ilaw eng Pilipinas na parang hinahaplos ang isang lumang bagay, isang pag-usap na hindi natapos. At sa malayong Pilipinas, hating gabi na ngunit maliwanag ang ilaw. Sa lumang souvenir shop sa tabi eng Ilok Pasig, nanunot eng balita ang kanyang ama habang palaging pinupunasan ang kanyang salamin. Wala siyang sinabi, tinitingnan lang ang naka-freeze na imahe bago pinutol ang broadcast ang kanyang anak na nakatayo sa ilalim nga ilaw. Kalmado ang mukha, may apoy sa mga mata. Ang kanyang ina ay nakaupo sa tabi niya, medyo nanginginig ang boses. Nagawa niya talaga. Matagal na nilang alam na si Maya ay hindi isang batang madaling sumuko. Magpupuyat siya para lang itama ang isang pattern eng 5 beses. Hindi siya matutulog buong gabi dahil lang sa maling kulay ng isang piraso ng kahoy. Ngunit hindi nila inakala nagagawa siya ng ganoong desisyon sa isang pandektigang entablado. Bata pa siya, bulong ng ina, may luha sa kanyang nga mata. Hindi na siya bata,
Marahang umiling ang ama. Mas naintindihan niya kaysa sa atin kung ano ang hindi pwedeng isuko. Kinabukasan, lumabas si Maya sa hotel. Mas maliwanag ang sikat nga araw kaysa kahapon. Inimpake niya ang kanyang nga gamit, handa ng umuwi. Walang nahatid sa kanya at walang pumigil sa kanyang pag-alis. Hanggang sa makarating siya sa entrance ng immigration sa airport. Isang estranghero ang humarang sa kanya. Iniabot niya ang isang sulat. Maikling ipinakilala ang sarili bilang isang associate professor mula sa isang design college sa Europa. Sinabi niya na nais nilang gawing case study sa kanilang pagtuturo ang kanyang kwento at obra. Ipinakita mo sa amin na ang ilang disenyo ay hindi lamang dekorasyon, kundi isang pananampalataya, sabi ng lalaki sa mabagal na Tagalog. Natigilan siya saglit pagkatapos ay tumanggo, "Salamat po." Habang lumilipad ang eroplano, nakasandal siya sa bintana, pinakmamasdan ang nga ulap sa malayo. Naisip niya ang kanyang pagkabata, nagpapalipat eng saranggola sa tabi eng Ilog Pasig. Nun, malakas ang hangin at madalas na lumilipat eng napakataas ang kanyang saranggola. Sisigaw ang kanyang ina mula sa ibaba, "Huwag masyadong mataas, baka mapatit ang pisi." Ngunit lagi niyang iniisip na kapag mataas na ang lipat eng saranggola, kahit mapatit pa ang pisi, hindi iyon maituturing na kabiguan. Nang gabing lumapak siya, naghihintay na ang media sa labas eng airport, ngunit hindi siya nagpa-interview, yumuko lang siya at mabilis na umalis. Hanggang sa makasakay siya sa taxi, lumingon sa kanya ang driver at nagtanong, "Kayo po si Maya na gumawa ang lampara, diba?" Bahagia siyang ngumiti, marahang tumango. Nanahimik saglit ang driver at saka nagsalita, "Ang tatay ko po ay manlililok. Naintindihan ko ang lampara ninyo. Salamat po." Sa buong biyahe, hindi binuksan eng driver eng radyo at hindi na nagsalita pa. Ligtas siyang inihatid sa harap eng kanilang bahay. At sa online, nagsimulang kumalat na parang apoy ang kanyang larawan at presentation. Natakpuan ang nga tao ang lumang libro eng disenyo na binasa niya. Hinanap nila ang nga video ang kanyang proseso sa pag-ukit. May ilan pang lumipat patungo sa kanilang bahay sa tabi ang Ilog Pasig para kunan ang litrato ang eskinita kung saan nagnining ang ilaw. Dumaraming boses ang nagsasama-sama sa isang pangungusap. Sinabi lang niya kung sino siya. Ilang araw ang lumipas, isang press conference ang tahimik na ginanap, pinangunahan nga huradong nag-resign. Hindi nila ipinagtanggol ang kanilang sarili, ngunit inihayak na magtatatag sila ang Freedom of Cultural Expression Award. Ang nag-isang tatanggap ng unang parangal ay si Maya. Hindi namin mababago ang kinansalang parangal niya, ngunit maari naming tiyakin na siya ay tunay na mapapakinggan. At sa souvenir shop sa kanilang bahay, nagpatuloy siya sa pagkukit bawat piraso. Tinanong siya ang kanyang ina, "Anak, hindi ka ba maghahanda ng sasabihin?" Sumagot siya, "Nakapagsalita na po ako." "Nay," nagulat ang kanyang ina, "Kailan?" Ngumiti siya, itinuro ang lampara. Mananatili itong nagniningning hanggang sa wala nang matakot na sabihin ang sarili nilang pangalan. Hindi na kailanman ipinagtanggol ni Maya ang kanyang sarili. Ang pangungusap na hindi ko na kailangan ay tila naging isang marka, ngunit sa kanyang nga balikat. Saan man siya magpunta, makikilala siya, at pagkatapos ay huhusgahan. Ngunit hindi na siya kinakabahan at hindi na rin sinusubukang umiwas. Natutunan niyang yumuko sa paggawa at natutunang tumingala para harapin ang nga tingin. Isang umaga, habang nagpapakinis siya ang kahoy sa kanyang workshop, may narinig siyang mabilis at malakas na mga yapak sa labas.
Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may balisang mukha. Inaabot sa kanya ang isang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob ng kahon ay may isang lumang litrato. Ito ay larawan ng isang lampara. Pwede mo bang gawin ulit itong lampara para sa akin? Sa mga mata ng babae ay may maingat na pakiusap at isang di masabing paninindigan. Ito ay isang proyektong itinaguyod ni Maya mismo. Walang komersyal na disenyo, kundi pagbuhay lamang sa amga lumang lampara mula sa amga alaala. Hindi siya tumatanggap ng mga panayam mula sa ibang bansa at hindi na muling lumabas sa publiko. Ngunit ang bawat numero ng lampara, ang nga materyales, ang istruktura ay maingat na itinatala. Ayokong ang Pilipinas ay maging isang pangalan lang na pinagtatalunan. Dapat itong isang liwanag. Kinuha ni Maya ang litrato at tiningnan ito sandali. Ang lamparang ito, nakita ko na dati. Ito ay isang lumang lampara na nakasabit sa tapat bahay isang tiyahin noong bata pa siya. Nang makasunod kumuho ang lampara kasama ang bahay. Walang sinuman ang nakayos nito muli. Ang anyo na naiwan nito sa iyong alaala. Susubukan ko, marahan siyang tumanggo. 2 buwan ang lumipas, tahimik na nagsimula ang proyektong Ilaw ng Pilipinas. At sa international design platform na kanyang iniwan, dumating ang bagong kompetisyon ayon sa schedule. Ngunit sa pagkakataong ito, 7 posisyon sa lupon ang mga hurado ang bakante. Napilitan ang organizer na baguhin ang tuntunin. Nagdagdag nga isang seksyon na gumagalang sa orihinal na kultura at pagkakakilanlan. May isang kampanya na nanawagan na ibalik ang parangal ni Maya. Ang dahilan, hindi dapat mangibabaw ang politika sa kultura. Umabot sa 1 milyong lakda ang petisyon sa loob ang 3 araw. At ang screenshot na iyon ay ginawang hindi mabilang na maikling video na may pamagat na tinanggihan niya ang parangal para sa 2 salita at kumalat sa iba't ibang video platform. Sa comment section may nagsulat, "Dati hindi ko isinusulat ang Pilipinas sa nationality box takot makaproblema. Pero ngayon, alam ko na ang 2 salitang iyon ay hindi lang para sa pasaporte, kundi para rin sa isang paninindigan na pinipili niting gawin." Isang araw, isang high school sa Maynila ang nag-organisa ng isang espesyal na lecture. Inimbitahan si Maya na magbahagi. Sa simula, ayaw niyang pumunta, ngunit pagkatapos makatanggap na isang invitation letter na nilagdaan ng estudyante, nagpasya siyang tumuloy. Nang tumayo siya sa entablado, ang kaharap niya ay hindi mga eksperto o propesor, kundi mga mukha na may inosente ngunit nagnining na nga mata. "Gusto nyo bang marinig ang kwento kung paano binawi ang parangal ko? No?" Ngumiti siya, isang panimulang tila mapanukso sa sarili. Hindi sumagot ang nga estudyante, ngunit isang batang babae ang nagtaas ang kamay at nagsabi, "Gusto po naming marinig kung bakit mas pinili ninyong mawalan ang lahat kaysa palitan ang 2 salitang iyon." Nanahimik si Maya saglit. "Kasi nung bata ako, palagi kong nararamdaman na ang Pilipinas ay isang pangalan sa ibabang kaliwang sulok ang mapa na malapit ng mahulog. Walang pakialam kung ito ay isang bansa, isang tahanan o isang bantas lang. Gusto ko itong maging isang simula." Nanahimik ang buong silid. Nang umugong ang palakpakan, may isang estudyanteng lihim na nagpunas ang luha. Habang pababa siya sa entablado, isang batang lalaki ang nakabot sa kanya ang isang papel. Nakasulat dito ng hindi maayos, "Salamat po, dahil sa inyo hindi na ako magtatago." Dahan-dahang lumipas ang panahon.
hindi na siya bumalik sa pandektigang entablado, ngunit ang proyektong Ilaw ng Pilipinas ay itinuring na isang halimbawa ng social practice nga kabataan sa buong mundo na isulat sa AMGA Aklat Aralin ng maraming universidad. May nagsabing sinira niya ang kanyang kinabukasan. May nagsabing ginamit niya ang isang lampara para magbigay liwanag sa isang malayong lugar. At siya, nagpatuloy lang sa pag-ukit araw-araw. Pagsapit ng gabi, kapag sumisindi ang lampara sa lumang eskinita, titingin siya sa bintana. Makikita ang nga dumadaan na humihinto, tumitingkala, at pagkatapos ay nagpapatuloy sa paglalakad. Alam niya na ang lamparang iyon ay hindi nagniningning para sa kanya, kundi para sa mga taong minsang pinakiusapan na isulat muli ang kanilang sarili na nagbibigay liwanag sa isang puwang. Sa pagtatapos ng araw na iyon, isinulat niya ang isang pangungusap sa kanyang kuwaderno. Ang pagkakakilanlan ay hindi isang name-tag, ito ay isang init na hindi nabubura. Aksidenteng nakita ang kanyang ina ang kuwaderno, hindi siya nagulat, marahan niya lang itong isinara, lumabas at walang imik na sinindihan ang lampara sa eskinita. Ang liwanag na iyon ay tumama sa bintanang kahoy, tulad ng flashlight na lihim niyang pinubuksan sa ilalim ng kumot noong bata pa siya mainit, hindi nakakasilaw, ngunit hindi kailanman namamatay. Nagustuhan mo ba ang ganitong kwento? Mag-like, mag-subscribe, mag-comment, at sabihin sa amin kung aling bahagi ang pinakatumatak sa iyo. Ang iyong suporta ang aming pinakamalaking inspirasyon sa pagkukwento ng mga boses na hindi napapansin.